Pero, oo, may rason para mag-alanganin tayo. Pero yung presumption ay nananatili pa rin. Siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport siya, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yon. Para klaro, ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng quo warranto case ay ang Solicitor General lamang. Walang kapangyarihan ng COMELEC, i-disqualify siya sa puntong ito. Kung isususpindi man siya ng DILG, hindi ko alam kung anong rason. Baka sabihin nila, tingin nila hindi siya citizen, so dapat may basihan doon. May basihan din yun. So sir, nasa kamay Kung babalik tanawan ninyo, di ba sabi hindi daw kilala yung si Mayor. nanay? Ayun, nanay. Chinese yung tatay. But if you remember the case of Senator Grace Poe, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling. Sa kaso, siguro Amerikano yan. Hindi na. So, patunayan yung hindi. Hindi pwedeng, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, Chinese. So, Chinese siguro yan. There's a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Kasi may mga... To convince everybody that she is not a Filipino. Let me say it this way. The burden of proof Nandun is on those saying she's not. The evidence could speak for itself. And nakikita natin na marami siyang hindi alam. 'Di ba? Si Mayor Alice Guo po recently said categorically she refuted na isa siyang spy or asset po ng China. And on top of that, she said na she is Filipino and mahal po niya ang ating bansang Pilipinas. Do you find her statements believable or credible po? Well, I find their statements not credible. No? Madali naman po magsabi na mahal mo yung sarili mong bansa eh. But the matter is, what she's claiming is contrary to what is appearing in the documents. May mga records po na nakalagay doon, yung citizenship niya is Chinese. No? And of course, the surrounding circumstances, that there was a late registration of her birth, and of course dubious din no yung kanyang pagkaupo bilang mayor ng Bamban Tarlac. So I guess the office of the Solicitor General is in the right track, wherein I guess they're planning and studying to file a quo warranto procedure, no, wherein to question the legitimacy of her being a mayor, no? Because the quo warranto basically is by what authority does the person is occupying the seat. So titignan ho natin yung aspeto ng kanyang citizenship and of course yung involvement niya rin dito sa illegal na operasyon ng Pogo sa kanya pong lugar. So I guess it's not credible and I would say it's dubious, no? Yung kanya pong mga statements. To add lang, no, wala naman po atang SPA or asset na mag-aamin, di ba? So, like what Congressman Jill said, the evidence could speak for itself. And nakikita natin na marami siyang hindi alam, di ba? Maraming hindi nasasagot and hindi siya credible as a person in her statement. So, let's see kung anong mangyayari, ano pa ang mga mahahanap at makikita ng mga pieces of evidence. But like I said, diba, simple lang, wala naman pong aamin na meron silang ginawang masama or isa silang asset or SPIA at the end of the day. Just to add, sir, kasi nung nagkaroon ng Senate inquiry, maraming natanong, hindi niya nasagot. By the time na sumagot siya, puro kwento na lang yung sinabi. I think more than kwento, she should show evidence
of such na, para paniwalaan siya. Yung katabi ko, isang magandang abogada. Alam niya na dapat, evidence, hindi kwento. Oh. Doon sa amin sa Tondo, may kasabihan, puro wento, walang wenta. Kailangan magpakita ka ng ebidensya para mapaniwalaan ka ng ating bansa. So, kung hindi po siya spy or asset, baka tourist. Ano? Baka po. So, I would like just to comment about that issue because kung dito nga po sa Kongreso ay meron pong procedure on granting Filipino citizenship, no? The naturalization process. Ipinapasa po yan ng Kongreso. So dito, mukhang dubious at questionable because of the late registration. So, kung yung nakikita ho natin dito, baka circumvention ito ng ating pong saligang batas at ng mga administrative process. So, a foreign individual can just conveniently registered her birth late and the local civil registrar will issue a birth certificate and that will be properly recorded in the PSA. And the basis of that documents, he can ask and apply for issuance of a Philippine passport. So for all intents and purposes, she or he is a Filipino citizen. So nakaka-alarma po ito, no? Na baka gawin itong mga modus or scheme ng ibang mga foreign individuals na gusto po na gumawa ng mga illegal activities dito sa ating bansa. Ako, dagdagan ko lang ulit yung sinabi ng ating mga kasama dito. Itong si Mayor Alice Guo has been identified to be an associate of two Chinamen, no, na nahuli sa Singapore for money laundering. So malaking issue yun. So dapat talagang masilip dahil unang-una yung nagiging modus kasi ng mga Chinese ngayon na kumukuha ng Filipino citizenship, no, doon sa sinasabing late registration. Hahanap sila ng local civil registrar, karamihan dito ay sa probinsya, magpapa-issue ho sila ng certification that they were born in that barangay, ganitong date, at ang magtataka tayo dahil puro lahat sila late registration. Lahat ho sila pinanganak sa Comadrona. Wala hong pinanganak na ospital dyan. So, again, no, that's an alarming information that we should all look into. Marami na hong issue tungkol sa fake Filipino passports na nai-issue dito sa mga ito. Not fake, no? Authentic, original Filipino passports, pero spurious and dubious yung mga supporting documents that they submitted. Lalong-lalo na yung birth certificate. Lahat po yan, pinanganak, Comadrona, lahat po yan sa probinsya, lahat po yan ay late registration. So again, no, that's a cause for alarm. That's why dun sa investigation ni Congressman Paduano, isa yun sa usapin na sinisilip po natin. Thank you po. Thank you, Elson. From PTB4, Melalis Moras, please proceed with your questions. Hi, good morning po mga Kongs. Balikan ko lang po ng konti. May mga konting follow-up lang po about sa bagong leadership ng Senate. Unahin ko lang po for Congressman Barbers and others may also respond. Sa tingin niyo po, ngayong iba na yung liderato ng under Senate President Chis Escudero's leadership, sa tingin niyo po matutuldukan na or tatapusin na yung hearing sa Senado about PIDEA leaks? Well, sa tingin ko, tapos na yun eh. Kasi yung mga inimbita nilang mga resource persons, they were caught lying. And because they were lying, they were cited for contempt. So, bakit natin in-entertain yung mga kasinungalingan nito mga to? So, dapat talaga, sa tingin ko, matutuldo ka na yan at mawawala na yung usapin na yan. And do you share po kasi kahapon, nabanggit din po dito nga sa press ko ng Kamara na about time na mag-public apology si Senator Bato de la Rosa kay Pangulong Marcos. Do you share the same sentiment po given na yun nga nasabi niyo po na na-contempt na nakitang nagsisinungaling? Ano po kaya yung dapat maging closing nito given na ang dami nilang beses na pagdinig at yun nga paulit-ulit na nadrag yung pangalan po ng presidente? Well, bigyan natin si Senator Bato ng pagkakataon na
kung ano yung kanyang susunod na aksyon, no? Whether siya ay mag-apologize or hindi, nasa sa kanya po yan, no? But the fact remains that wala hong nakuhang matibay, mabigat na ebidensya doon sa hearing na nangyari. For the reason na lahat po karamihan doon sa inimbita, nagsisinungaling. At no less than the committee chair has stated for the record na nagsisinungaling siya, kaya nga sinight niya for contempt, no? Yung sinasabing Morales for fabricating stories, pati na rin yung isang na detain ngayon, at lahat sila ngayon naka-detain sa Senate. So again, he is my counterpart in the Senate. He has his own probably way of handling the committee. We'll just wait whether the chair would write a committee report and see ano yung nakalagay doon sa committee report. Pero para sa akin, sa aking paniwala, dahil sa nangyari kahapon na sinight niya for contempt itong mga nagsisinungaling na mga resource persons, yan na ho yung katapusan ng hearing na yan sa aking paniwala.